Huwag niyong bastusin si Gingging. Ay ano na tayo, binabastos niyo si Gingging. Anong sabi ni Dr. Lab? Binabastos niyo si Gingging? Alam mo, ikakasal na yan, binabastos niyo naman. Walang ganunan. Aba, hindi tama yun. Hindi tama yun. Yun ang mga kaibigan, no? Antay tayo, Senador. Nagkagalit si Senador. Mukhang silaplap mo. Laplapin si Letsen. Sexy ba kayo? Ayaw mo parinig kay Letsen. Baka sumama naman sa Singapore. Hindi naman ako kayang bigay. Ikaw na pala bahala, no? Ako nang bahala. Ako, gano'n na. Kunti. No? Makipag-meet talaga na. Sexy pa naman yun. Your channel lang, sugar. Hanggang Himas na lang tagay dito. Bumalik. Nasa Singapore. Hindi ako nang bahala. Piging kita. Antay tayo, Senador. Nagkagalit si Senador. Mukhang silaplap mo. Laplapin si Letsen. Huwag naman, huwag naman. Huwag namang magtampo yan. Dating si SDF yan si Birador, mamaya magwawala yan sa inyo, yari kayo. Punta kayo dyan sa inyo, garpilin kayo. Oo naman yung ikakasal na puti yung jowa na yan, November. Tapos binabastos niyo yung magjowa. Huwag naman ganon. Kamusta mga kalingap, mga kadonis? So siguro naman napanood nyo na kay Kuya Bal, no? At kay Kuya July, at ganoon din naman sinagot na to ni Birador yung patungkol dito sa pambabastos ni Doklat at ni Red Sane sa kanyang jowa na si Genggeng. Sa huling pagkakaalam ko, itong mga to may project, di ba, na tumutulong sa simbahan. So parang pinalalabas nila na sila po ay may takot sa Diyos. Sila po ay may pagkakakilala sa Diyos. Ibig sabihin, dapat nakikita po sa kanila yung mabuting halimbawa ng isang mabuting tao. Lalo na kapag ikaw ay tumutulong sa simbahan. Well, saan ka ba naman nakakita? Tinuturing nila yung sarili nila na nasa simbahan, pero nambabastos po sila ng jowa ng may jowa. No, siguro naman narinig nyo na kung ano yung pinagsasabi nitong dalawang hayop na to, no? Si Doklat at si Red Sane, kung paano nila binabastos sa pong jowa ni Birador na si Genggeng, na hindi na nila nirespeto yung damdamin ng tao, na may pinagsamahan naman sila nila Birador diyan po sa Daet. Dapat sana doon lamang sa issue, hindi na gumagamit pa ng mga personal na tactics na kagaya nito na kailangan niyang mambastos o kung ano man na ginagawa nila para pasakitan ng isang tao. Dahil lumalabas dito na hindi talaga sila mabuting tao at yung pagtulong nila sa simbahan ay nangangahulugan lamang na pagpapakitang tao at pagiging ipokrito. Ngayon, dahil nakita na natin yan, nadinig natin yan, ano ngayon ang masasabi ninyo? Parang gusto nilang patunayan na tama yung mga ibinabato sa kanila noon pa. Diba, na sinasabing pamamanyak nitong si Doklat, hindi natin alam kung totoo yan o hindi. Pero dahil sa mga ganitong issue, baka naman mas maniwala pa yung iba. At ganun din dito kay Red Sane. Dapat sana mag-iingat Dapat sana hindi na dumadating sa mga ganong klaseng pagkakataon. Focus lang tayo doon sa issue. Imagine, babae, babastusin mo ng ganun. Tapos naging kaibigan mo rin naman, may pinagsamahan kayo nila Birador. Babastusin mo yung tao. Ito ang mas malupit. Hindi ba Beyonce, ito para sa'yo Beyonce, hindi ba ayaw mo ng taong manyakis at bastos? Pero bakit parang tinotolerate mo itong sila Doklat at si Red Sane? Okay lang ba sa'yo yun na mambastos ng may jowa ng may jowa? Hindi ba ayaw mo ng bastos at manyak? Bakit sinasamahan mo itong mga ito? Bakit ito yung mga pinili mo instead kila Kuya Rap mo? Instead sa Kalingap? Kung may problema kayo kay Kalingap Edu, di sana dinaan nyo sa tamang proseso, di ba? Wala naman problema yun, magsampa kayo ng reklamo Pero ito, pag pinag-uusapan yung tamang desisyon, ang tanong dito, tama ba yung naging desisyon mo ngayon, Beyonce? Paano mo masasabi na nasa tamang katwirang ka at tamang kalagayan kung yung mga kasama mo, mga bastos, nandadamay ng inosenteng tao, nandadamay pa ng babae, nang babastos ng may jowa, ng may jowa? Diba? Ano ngayon masasabi mo dyan? Dito ka nasisira Diba? Hindi maiiwasan na hindi ka mareaksyonan, hindi maiiwasan na mabato ka dahil sa mga taong nakapaligid sa iyo na ilang beses na namin sinabi sa inyo, no, sa iyo gwapa, na masisira ka rito at mas lalo kang mababash. Ayaw mo ng mga taong manyakis at bastos.
Pero yung mga advisor mo, mga manyakis at bastos. So saan ka ngayon lulugar? Paano mo ngayon sasagutin yan? O doon naman sa mga reactors ni Beyonce, payag ba kayo sa ginagawa nito? Nila Doklat ni Red Saint? Payag ba kayo doon sa ginawa nila kay Genggeng at kay Birador? Ano masasabi nyo? Tatahimik na lang kayo? O hayaan nyo na lang ba? Papangatwiranan nyo na tama, walang mali? Ano, tatahimik na lang kayo, deadma, kasi kasama nyo. Nahamon ko kayong lahat dyan, ha? Ako, kahit papano, may respeto ako sa inyo. Pero ano masasabi nyo rito? Bakit hindi nyo reaksyonan yung sinasabi nitong si Doklat at si Red Saint? Ngayon, ipakita nyo yung tapang nyo. Diba? Sabihin nyo kung tama ba yung ginagawang pambabastos ng mga ito. Ano, Beyonce? Ito ba yung mga taong sinasamahan mo? Sila ba yung pinili mo? O baka naman gusto mong pagsalitaan yan. Total, nagla-live ka naman. Kesa magtago-tago ka sa live, itong pagtungunan mo ng pansin, kausapin mo at sabihin mo na wag nang mambastos kasi nawawalan ng saysay yung pinaglalaban mo na ikaw ay binastos, inapi, dahil yung pala, yung mga kasama mo, mga bastos. Dapat yan, ipaliwanag mo yan, kausapin mo sila kaysa naman nagla-live ka dyan na kaysa merong bitak dito, merong sira dito, samantalang yung mga tao na pumapasok at labas-pasok dyan sa pamamahay nyo ay tuklap-tuklap din naman yung mga pagkatao dahil sa kanilang mga pagpapaka-ipokrito. Kasi Beyonce, pag di mo nasagot ito, mawawala ng saysay lahat yung pinaglalaban mo dahil sa mga taong ganyan. May oras pa, mahaba pa ang oras. Tignan mo. Dito, gabi pa lang. Pwede pang umabot ng umaga. Kaya kung ako sa'yo, sagutin mo yan. Kausapin mo yung dalawang advisor mo, ha? Baka naman kasi ang pinaglilingkuran nitong mga ito sa simbahan, hindi naman talaga Diyos, di ba? Dahil puro katarantaduan yung pinagagagawa, mananalangin sa Diyos na para mamatay daw yung mga reactor. So saan sila nananalangin? Nagtataka ako, baka naman ang pinapanalanginan yan si Michelle Japina na babaeng higit pa sa Kristo. Malamang doon sila nagdadasal at nananalangin, hindi doon sa totoong Diyos. Puro kagaguhan yung pinagagawa, puro kabastusan, lahat-lahat na. Paano masasagutin ngayon yan, Beyonce? Ayan, iniiwan ko lang ang katanungan na yan. Hindi tama Hindi tama yung ganun Sabi nga ni Kuya July, kung sa kanila gawin yan, magugustuhan ba nila? Pinag-uusapan kasi dito yung respeto Yung respeto mo dun sa tao na minsan mo nang nakasama at hindi tama. Diba? Dapat ganun, ikinukonsider natin yung kalagayan ng isang tao na kailangan na iiwas natin, i-isolate natin dun sa mga personal na bagay. Ang pag-uusapan lang naman natin dito, pagtatalunan natin yung mga issue. Wag na yung pambabastos. Diyan ka masisira, Beyonce. Pag hindi mo nasagot yan at hindi mo nasaway yan, walang saysay yung mga pinaglalaban mo. Walang saysay kung ano man ang pinagpatulpo mo o kung ano man ang nirereklamo mo sa Kalingap, walang saysay ang lahat ng yan. Pati ang pagdidemanda mo kay Edu. Kung ang mga taong nakapaligid sa'yo ay mga bastos at mga manyakis din naman. Bago tayo magsalita sa kapwa at bumato tayo sa ating pong kapwa, tignan muna natin yung ating mga sarili, yung taong mga kasama natin. Hindi ba? Kasi nga may kasibihan, di ba, na sabihin mo sa akin kung sino ang iyong mga kaibigan at sasabihin ko sa iyo kung matinik ay malalim. Ayun ba yun? Hindi. Sasabihin ko sa iyo kung anong klase kang tao. Yun, ganoon. Ito ang katanungan sa iyo, Beyonce. Ito ba ang mga klase ng tao na dapat mong samahan at pagtiwalaan? Ito ba ang pinagmamalaki mo at ipinagpalit mo kila Kuya Rab, kila Kuya Bal sa Team Kalingap? Pakisagot lang, Beyonce. At sa mga reactor dyan na defender ni Beyonce, pakisagot kung tama po ito. Kapag hindi nyo na-reaksyonan nito, bias kayong lahat. Huwag nyo ako subukan Mainit ang ulo ko ngayon. Mainit din ang ulo ng mga gwapo. Right? Yun lang.